Sa pasimula pa'y naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Amen po ba? Kasama niya ng Diyos sa pasimula. Sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Tawid po tayo dito sa Deuteronomy chapter 32 verse 47 kung saan iyan po yung ating pong teksto ngayon. Ito'y mahalaga, ito po yung sabi ni Moises, ito'y mahalaga sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing pupuntahan ninyo sa kabila ng Jordan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanya pong salita. Tunay nga, O Diyos, patuloy mong langisan, Panginoon, ang aking pong labi. Tago mo po ako sa iyong malabay na pakpak. Gawin mo po, Panginoon, ang mga nais mong gawin sa aming pong kalagitnaan. Masunod nawa sa amin dito sa lupa ang kagaya ng sa langit. Hindi lamang sa amin, kundi pati sa amin pong mga mahal sa buhay. Patuloy po namin pinupuri ka at sinasambat, pinasasalamatan sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpak po ng pinakamainam sa ating pong Diyos na buhay. Praise God. Palakpak po ng mga gising at alive na alive. Praise the Lord. So sa pasimula po, ang ating pong tema ngayon, ang title po, ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng buhay sa ating mga puso at mga tahanan. So sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, ito ang sabi ni Moises, hindi ito ang mga salitang walang kabuluhan para sa inyo. Ito ang mismong buhay ninyo. Ulitin nga po uli, makisabay po kayo sa akin. Hindi ito ang salitang walang kabuluhan para sa inyo. Ito ang mismong buhay ninyo. Isa pa po, hindi ito ang mga salitang walang kabuluhan para sa inyo. Ito ang mismong buhay ninyo. Amen? So sa pasimula po, nilikha po tayo ng Panginoon. Lahat ng bagay nilikha po ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanya pong salita. Pero may napansin po tayo doon mula po sa Genesis. Tayo po ay inobra maestra ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Mamaya po, doon po sa dulo sa pinakahuli. Siguro po, pagka po tayo ay nagkakaroon ng problema, meron tayong sinasabing, bakit may pagsubok pa? Nakakilala na tayo sa Panginoon. Tapos pangalawa, bakit nabubuhay pa tayo ngayon? So meron pong purpose ang ating pong Panginoon. So sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral, purihin po ang ating pong Panginoon, dinako niya tayo ng alive na alive, ginising niya tayo kanina. Amen po ba? At ang ginawa natin, bumangon tayo at nagdesisyon na tayo ay sumamba sa ating pong Panginoon. So sa ating pong introduction, ngayong araw masaya nating ipinagdiriwang ang National Bible Sunday. Isang paalala na napakahalagang regalo ng Diyos sa kanyang bayan, ang kanyang salita. Palakpakan po nga muna natin ang salita ng Lord. So as introduction, meron po ritong 30 years nang nakakilala sa Panginoon. Meron na po ba? Meron na, 30 years and up. 20 years. Meron na po ba 20 years and up? Amen. 10 years and up. So meron pang isang taon. Minsan po ay nag-compute kami, no? Kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, 27 years, ako 27, nag-compute po ako. Kung sa isang araw mula nung nakakilala ko, ilang salita na ng Lord ang naitanim sa puso ko. I-times niyo po yun. Kung 365, kung ilang taong ka na, di po ba nag-compute kami? 1,000 pala sabi namin. Lord, marami pa kaming dapat alamin, marami pa kaming dapat matutunan, at marami ka pang kapahayagan sa aming pong buhay na gusto mo naming malaman. So, napag-isipan po ba natin ngayon tayo, sasamba lang, makikinig, uuwi. So, ganun lang. How about yung pagninilay-nilay ng salita ng Lord bawat araw sa ating pong buhay? Hindi po tayo nabubuhay ng babangon. Dahil po ang pagising sa Lord yun, babangon,
liligo, kakain, tutulog. Hindi po ganun yon. Dahil ang Panginoon po, ang siyang may obra maestra sa atin, siya po ang may kinalaman sa ating pong mga buhay sa pamamagitan po ng kanyang salita. So, sa pagpapatuloy po, sa maraming pamilyang Pilipino, may espesyal na lugar ang Biblia. Minsan nasa mesa. Wag naman po sanang inaamag na, no? Minsan nakabukas sa awit 23, minsan nakabalot at iniingatan. Ginagalang natin ito bilang banal na aklat. Pero ngayong araw, ang tanong sa ating lahat, nasa bahay lang ba ang Biblia? O buhay ba ito sa ating mga puso? O nananatilang sa eskaparate? Eskaparate, yung istante, na patuloy lamang siyang nag-iipon ng alikabok. Ang Biblia po ay napakayaman. At ako po ay nahiligan ko pong mangoleksyon ng Biblia, iba't ibang salin. So may pakinabang po talaga ito sa ating pong mga buhay. Maganda po na kung may sasakyan ka, may Biblia doon. Pag may binigay sa yung revelation ng Lord, napakaganda po na mabubuklat mo doon. Ang cellphone po kasi may distraction eh. Totoo naman pong nandyan yung Biblia, pwede naman. Pero napakatindi po ng distraction ng cellphone kapag doon ka nagbabasa. Kasi po matindi rin ang temptation. Kapag ikaw ay nagbabasa, doon ka nagbabasa ng Biblia, napakatindi po ng temptation niya. Magulat ka, nawala ka na. Paano po pababalikan ng presensya ng ating pong Panginoon kapag iyon ang ginagamit nating cellphone sa pamamagitan ng Biblia? Hindi naman po kailan naging Biblia ang cellphone, di naman eh. Di po ba? Kaya nga cellphone eh. Ang Biblia, yun talagang iniwan sa atin ng Panginoon. It is written na sinasabi po ng ating pong Panginoon. Minsan po, sa totoo lang, sa ating pong mga buhay, hindi natin siya nabibigyan ng masyadong pagpapahalaga. Nagmamadali tayo sa trabaho, nangangarag tayo kung ano-ano yung mga ginagawa natin. Imagine po natin, 8 oras tayo binibigyan ng pagtatrabaho ng Panginoon. Kung ikaw ay magbabasa, magbulay-bulay ng salita ng Lord, hindi naman sa iksi o haba eh. Ang mahalaga po doon, yung rema na nakuha mo sa ating pong Panginoon sa bawat araw ng ating pong buhay. Bakit po? Doon yung landasin mong dadaanan. Sigurado po't panigurado hindi ka maliligaw. Minsan, pinagpapalit po natin yung mahalagang bagay, yung mga importanteng bagay sa hindi permanente, pansamandalian lang. Ginagawa nating paningit ang salita ng Lord hindi pangunahin, pero ang totoo po, ang salita ng Lord ay pangunahin dapat po sa ating pong mga buhay. Lalong-lalo na po saan? Kanino? Sa ating pong mga Kristiyano. Kaya nga po tinawag tayong Kristiyano eh. Nasa kay Kristo na tayo. Ang salita ng Panginoon ang dapat nating nilalakaran. At iyan po ay nasa salita niya po lahat. At sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral, sabi niya rito, minsan daw po may isang pamilya na dumaan sa mahirap na panahon. Problema sa pera, hindi magkaunawaan, at palaging may tensyon sa bahay. Madalas silang magtalo at parang wala ng kapayapaan. Isang gabi, imbis na magtalo na naman, iminungkahi ng nanay, magbasa muna tayo ng Biblia at manalangin. Sa totoo lang, kapag hindi ka sanay, o hindi sanay ang isang pamilya sa salita ng Lord, parang OA, parang awkward sa kanila. Ano ba yan? Salita na yan? Ano ba yan? At pagka nalaman na magbabasa ng Biblia, parang allergic ba tawag dyan? Allergic sila, ayaw nila. Pero ito po ang pinakamainam na solusyon kapag may problema sa tahanan, kapag may sitwasyon, kapag may kailangan kang pagdesisyonan, nandito po lahat ang sagot sa ating pong Biblia na ipinagkatiwala ng Panginoon. Bakit po? Mahal na mahal ng Diyos ang tao. Biruin mo, iniwanan niya tayo ng kanyang salita upang meron tayong gabay, upang meron tayong patutunguhan na pinakamainam na pinlano niya sa atin. Di po ba? So yung ating pong mga katamaran, sorry po for the word, yung ating pong mga katamaran sa pagbabasa, sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, iwanan na po natin yan. Ayawan na po natin yan. Kung meron man tayong isuko na natin yung katamaran sa pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Lord. Amen po ba? Imagine natin 8 oras tayo magtatrabaho, 1 oras yung ibibigay mo sa Panginoon. Hayahayang buhay mo pag inuna mo siya at ang kanyang mga salita. Subok ko na po ito. Kahit po busy tayo, iba pa rin yung salita ng Lord ang magdudulot sa iyo ng kalakasan.
So, sabi po ng nanay, sa totoo lang, awkward mismo, pero hindi sila sanay. Pero sinubukin nilang ang ilang talata sa Biblia. Ano po yung nangyari? Hindi agad, kumbaga ang problema, hindi naman agad-agad nalulutas. Pero, nagiging mahinahon ka sa pagharap dito. Kung ikaw ay pumapayapa ang iyong kaisipan. Unti-unting nabago yung kanila pong puso, pumayapa yung kanila pong isipan, at higit sa lahat, nagkaroon sila ng pagtitiwala sa ating pong Panginoon at muling bumalik ang kanila pong buhay sa tahanan dahil sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya nga po minsan yung pagtatalo matigas Kasi ayaw namang magpatalo ng bawat isa. Pero sa pamamagitan ng salita ng Lord, ang bawat usapan, kahit gaano katigas yan, pwede yang palambutin at paging pahinahunin ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. So, kaya nga po, ito mismo ang sinabi ni Moises sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi ito ang mga salitang walang kabuluhan, ito ang buhay ninyo. Ang salita ng Diyos ay hindi lang impormasyon, ito ay nagbibigay buhay. At ngayong National Bible Sunday, pinapaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sa ating mga puso at sa ating pong mga tahanan. Number 1, ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng buhay sa ating mga puso. Sinabi ito ni Moises sa huling bahagi ng kanyang buhay, nasa gilid ng lupang pangako ang Israel pagkatapos ng 40 taon sa ilang. Hindi ito basta paalala, huling babala ito. Alam ni Moises na kapag pumasok na sila sa lupaing masagana, pwedeng makalimot ang tao sa Diyos. Kaya malinaw niyang sinabi, ang salita ng Diyos ay hindi basta salita, ito ang buhay ninyo. Ang buhay dito ay hindi lang basta pahinga. Ibig sabihin, ang buhay dito ay lakas ng loob, ang buhay dito ay direksyon, ang buhay dito ay kapayapaan, ang buhay dito ay layunin sa buhay. Kung titingnan po natin, marami na pong nasadlak sa ganitong pangyayari. Nakakilala sa Panginoon, una mainit, hanggang napabayaan ang salita po ng ating pong Panginoon. I believe po ang salita po ng Panginoon may apoy po yan. Kapag ikaw ay laging nagbabasa, laging nagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon, nagiging gawi mo to. At hindi lang basta gawi, nagiging buhay mo siya. Pagka hindi ka nakapagbasa ng salita ng Lord, parang matamlay ka, parang kulang yung buhay mo, parang kulang yung saya mo. Dahil ang tunay na pinaghuhugutan, ang tunay na kaligayahan at kapayapaan, walang iba kundi ang salita po ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Ngayon, kung payag ka, sa buong maghapon, di ka nagbasa, sa palagay mo, sino ang mananalo sa buhay mo? Walang iba kundi si Satanas. Dahil gusto ni Satanas na malibang ka sa mundo o karangyaan sa mundo, basta makalimot ka lang at mailayo ka lang niya sa ating pong Panginoon. Yan po yung layunin ni Satanas sa ating pong mga buhay. Pansinin niyo po, kahit kadaming verses na alam mo, pero kapag ito ay hindi mo inuusal araw-araw sa iyong puso at isipan, magulat ka, unti-unti siyang nawawala, unti-unti siyang namamatay. Kasi po bakit? Hindi mo nadidiligan sa iyong pag-iisip ang iyong pananampalataya maging sa puso ng ating pong mga buhay. Minsan kampante na tayo, magaling tayo makinig sa salita ng mundo. Pero sa salita ng Lord na tunay at buhay at totoo, wala tayong gana. Hindi po nararapat sa mga Kristiyanong nakakilala na sa ating pong Panginoon. Minsan, sa ating pong mga buhay, mabilis tayong magpasya. Kapag pumalpak na, babalik ka sa salita ng Lord. Tatanungin mo siya. Pero nung una ba, ginawa ba natin yon? Pero ang panigurado po, kapag pasimula pa lang, isinangguni mo na sa Panginoon, sigurado panalo ka sa iyong desisyon. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, kung wala ang salita ng Lord, kahit buhay ang katawan, patay ang puso. Totoo po ito sa ating pong mga buhay. Noong panahon ng Israel, walang personal na Biblia ang bawat isa. Ano po yung ginagawa nun? Pinakikinggan,
Masarap po talagang makinig ng salita ng Lord. Kasi pag nakikinig ka, yung nanghihinamot ng lulupaypay na kaluluwa, lumalakas eh. Hindi lang lumalakas, nabubuhay siya talaga. Sumunod, yung sinasaulo. Ilan po yung nag-memory verse pa sa atin ngayon? Sa amin pong Bible study rito, hinihimo ko po na talagang kami po ay magsaulo ng isang verse kahit isang araw. Biruin niyo po kung 10 taon na tayo, 10 verse ang alam natin. Ilan bang araw ang isang taon? 365 tayong binuhay ng Panginoon at ngayon nananatiling buhay. Ang alam nating salita niya, isa. Di po ba? Sino po ang lugi? Hindi po ang Diyos, tayo. Natagpuan sana natin yung tunay na yaman sa salita ng Panginoon. Pero hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa po tayong mga bisado ng salita ng Lord. At hindi lang basta mga ngabisado. Pag binulay-bulay natin yan, kahit saan tayo naroon, masarap po yung pakiramdam. Bakit po? Kapag ang salita ng Lord ay lagi mong inuusal sa iyong isipan, ang Diyos ay lagi mong katabi at lagi ding nangungusap sa iyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, wag mong hahayaang mamatay ang salita ng Lord sa iyong puso. Kaya nga noong mga panahon na yon, wala naman silang Biblia, di po ba? Pinakikinggan lang nila, sinasaulo, inuulit-ulit. At ito po yung pinakahuli, pinakamaganda. Kahit makinig ka ng makinig ng salita ng Lord dito sa loob ng church, kahit ikaw ay magbasa ng salita ng Lord sa iyong tahanan, kahit ikaw laging naririto sa lahat ng gawain, pero kung ang salita naman ng Lord na iyong naririnig, hindi mo to sinusunod, wala tong bisa, wala tong kapangyarihan, at hindi ito gagana sa iyo pong buhay. Amen po ba? Kailangan dito nakatap ka, nakakonek ka sa aksyon. Na kapag napakinggan mo ang salita ng Lord, isa sa pamuhay mo dahil dito mo mapapatunayan na ang salita ng Lord na binabasa mo ay totoo at buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, kapag pinababayaan ito, namamatay ang espiritu sa ating pong mga buhay. Dahil ang sabi niya, ang salita po ng Lord at ang kanyang espiritu ay iisa. Sabi nga ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating pong Panginoon. In Matthew 4:4. Bakit ko po ito nasabi? Ito po'y buhay na buhay sa akin. Marami na pong taon nang dumaan, may isa po akong kapatid na nabangga ng motor lasing. Sa poste ng Meralco, basag ang ulo. Hanggang ngayon, kalahati ang bao, kalahati ang bungo, pero buhay po. So noon po'y napakahirap na magdesisyon, lalo na po kung buhay, di naman ako Lord. Sabi ng mga kapatid ko at manggulang, di po ako panganay, gitna po ako. Sabi niya po, magdesisyon ka kung papa-opera mo yung kapatid mo. Napakahirap po magdesisyon ng ganon. Alam niyo naman po pag sa ulo, di po ba? Pero ako po ay gumilid, nandito po ako sa talyer nung panahon na yon. Ako po ay pumunta sa isang sulok, nanalangin po ako sa Panginoon, Panginoon, ano po yung desisyon mo para sa kapatid ko? Alam niyo po ang sabi ng Lord sa akin, sinagot niya po ako, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Pag sinabi kong mabubuhay ang kapatid mo, mabubuhay siya. So hanggang ngayon po buhay yung kapatid ko. Alam niyo po yung kinapitan ko? Nung pumunta po ako sa Baliwag, iyon po agad yung sinabi ko dun sa kapatid ko, saka dun sa kamag-anak ko. Nag-pray po kami. Sabi ng Lord, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Kapag ikaw ay mabubuhay, Rodel po ang pangalan, kapangalan ni Tito Rodel. Kapag ikaw ay mabubuhay, mabubuhay ka. Alam niyo po, sabi sa kanya ng doktor, 3 milyon ang operasyon sa kanya. Hindi po ang ooperahin sa kanya ay basta ulo lang. Ang ooperahan sa kanya ay utak. Doon sa pinakautak, yung pinakaugat nung maliliit. Pero wala pong mahirap sa ating pong Panginoon. Kaya niyang kumilos hanggang doktor, kaya mga kumilos sa mga instrumento. Walang mahirap sa Panginoon. Bakit? Sinabi na niya eh. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang lahat pong katabi niya during the time, nasa UERM, lahat patay. Siya lang ang buhay. Alam niyo po ang nakakatawa, nagbibilang siya. Sabi niya, Diche,
Yung katabi ko, na naman. Pero ako po'y natutuwa. Bakit po? Siya po ay binigyan ng salita ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. At hanggang ngayon po ay siya ay buhay. Alam niya pa po ba ang pinakamalungkot? Nagkahiwalay silang mag-asawa, binuhay niya yung kanyang 3 anak. At siya rin po ay pinagkukunan ko ng lakas kapag ako po ay namumroblema. Siya po ay walang bao sa ulo. Iniwan siya ng kanyang asawa. Maliliit pa ang kanyang mga anak, nag-aaral pa. Pero nakaya niyang buhayin. Ngayon po, tapos na yung mga anak niya. Di po ba? Naiisip ko po kung siya walang bao, hindi siya normal. May karamdaman siyang gano'n, wala siyang pamilya. Matibay siya. Pero bakit ako bibigay? May pamilya ko, buo ang katawan ko. May hanap buhay tayo. Hindi tayo bibigay dahil nandyan ang salita ng Lord na nagbibigay ng buhay sa ating pong buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Napakasarap pong kapitan ng salita ng Lord. Dahil po ang salita ng Lord, diyan po nagmumula yung ating pong pananampalataya. Ang ating pong mga pananampalataya, hindi ito magiging ganap kung walang kinakapitan na salita ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Sa pangyayari pong iyon, dun sa nangyari sa kapatid ko na yon, ako po ay natutuwa, sabi ng doktor, hindi kita nakikita, lagi lang tayong sa cellphone nag-uusap. At ang alam niyo po ba, yung sinasabi niyan 3 milyon, sabi niya magda-down ka sa akin 300. Sabi ko 300, wala naman po akong 300. Dok, kailangan mo pa talaga agad ng 300? Sabi niya, hindi, 150 na lang. Nung another usap namin, sabi ko, Lord, 150, wala pa rin akong 150, ganon. Alam niyo po, hanggang dumating, naisip ko po yung 3,300,000. Ang nagsimula po, naoperahan siya sa halagang 30,000 lang. 10% ng 300,000. Imagine niyo po, pati sa pagtatites, kaya ng Panginoon computin. Hindi ko po alam kung paano gumawa ang Lord. Alam niyo po ang sabi ng doktor? Sabi niya, ang kapatid mo, kaya kong pagalingin. Alam mo bang dinagdagan ko pa ng oras yung pag-o-opera ko dyan? Sa halip na 3 oras ko lang o-operahan yan, dinagdagan ko ng 2. Sabi niya, ano ba naman yung ibibigay ko sa tao? Alam niyo po, hindi po yung kayang gawin ng tao. Kaya po yung gawin ng ating pong Panginoon. Amen po ba? At purihin po natin ang Panginoon at ang kanya pong mga anak ngayon ay tapos na. Kaya huwag po kayong bibigay. Iyon, walang bao. Alam niyo po, pag nagsasalita, gumagalaw yung bumbunan. Malambot. Tapos tinutubuan ng buhok, nagpapagupit din. Tayo pong mga kumpleto, manghihinaan kayo niya, walang bao. Binuhay ng Panginoon, tayo pang kumpleto. Kaya mayroon tayong pagkakataon na sigla, bigyan ng galak ang ating pong pagsamba at ang ating pong pagbabasa at sipag sa salita po ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon ang pinakamainam. Kaya nga, kapag pinabayaan ng Biblia, humihina ang puso. Pero kapag nakaugat sa salita ng Diyos, nagiging matatag at buhay ang ating pananampalataya. Praktikal na aplikasyon. Kung gusto nating buhay ang ating puso, magbasa ng Biblia araw-araw. Magnilay, hindi minamadali. Hayaan itong magtuwid at gumabay. At ipanalangin ang salita ng ating pong Panginoon. Magnilay ng salita ng Diyos araw-araw, hindi yung bubuklatin mo yung Biblia, ay, ito Lord, para sa akin to. Nabuklat mo, hindi maganda. Naku, hindi sa akin to. Hindi po ganun ang salita ng Lord, kaya nga po nagtutuwid At mga kapatid, ako po'y natutuwa. Isang araw, nagbabasa po ako ng salita ng Lord. Sabi niya sa James chapter 1 verse 5, sabi niya, kung kulang kayo ng karunungan, manghingi kayo sa Panginoon at ang Diyos ay masaganang nagbibigay ng hindi nanunumbat. Dinala niya po ako dun sa generous word. Sabi niya, alam mo anak, ang generous word para sa akin ay ito. Sabi niya, kapag ikaw ay nagbibigay ka ng tulong, ginagamit mo yung iyong physical bilang paglilingkod sa Panginoon, nagbibigay ka ng tithes, nagbibigay ka ng offering, nagbibigay ka ng payo, ang mga ganito raw, kailan may hindi mo sinusumbat. Hindi ka nagtatanong, saan napupunta? Kanino, sino ang gumagamit? Ubus na ba? So sabi ng Lord, ang generous daw,
hindi kailanman isinusumbat, hindi kailanman nagkukwenta kung gaano kalaki, kung gaano kadalas siyang tumutulong, ang generous daw, kailanman hindi nanunumbat at masagana pa rin nagbibigay ng lahat ng paraan, resources na binigay ng ating pong Panginoon. Imagine nyo po, ang alam ko dun, wisdom lang eh. Pero yung word na tinutok sa akin ng Panginoon is generous. Ang generous daw kahit kailanman, hindi siya nanunumbat. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nagkukwenta kung gaano kalaki, kadalas siyang nagbibigay ng tulong, kung ano man niyang ginagawa niya. Sabi ko, Lord, ang galing naman ng generous na yon. Ganun pala yung generous. Kaya po pagka may ginagawa tayong tulong, nagbibigay tayo ng tithes, nagbibigay tayo ng offering, o ano mang ginagawa natin sa pagsunod sa salita ng Panginoon, huwag niyo na pong sundan na kanino kaya napupunta? Saan kaya ito ginagamit? Alam niyo po kung bakit? Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa niya sa ating pong mga buhay. Amen po ba? May mga bagay po na ang Lord lamang nakakaalam na hindi natin dapat pakialaman. Amen po? Ako po ay natuto. Sabi ko, generous, oo nga, ano? Hindi mo nga pala kailanman nanunumbat. Kasi kung halimbawa magbibigay ka, hoy, lagi kitang binibigyan, bigyan mo naman ako. Sa palagay niyo po, nandun yung generous word na word? Wala po. Di po ba? Dahil ang sabi ng Panginoon, James chapter 1 verse 5, ang tao daw pong, ang sabi niya, siya raw po ay masaganang nagbibigay at hindi nanunumbat kailanman. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So, sabi nga, nagsisimula ang tunay na buhay kapag tumira ang salita ng Diyos sa ating pong puso. O nagsisimula raw ang tunay na buhay kapag naninirahan ang salita ng Lord sa iyong puso. Ilan na po ngayon ang mga salita ng Lord na naninirahan sa iyong puso at binubulay-bulay ito ng iyong isipan bawat saglit ng iyong pong buhay. Tayo lang po ang nakakaalam niyan. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng buhay sa ating mga tahanan. Totoo po ito. Amen po ba? Sinabi pa ni Moises sa pamamagitan ng mga salitang ito, hahaba ang inyong paninirahan sa lupain. Hindi lang ito tungkol sa individual, tungkol ito sa pamilya at sa susunod na henerasyon. Noon pa man, ang tahanan ng unang lugar ng pagtuturo ng pananampalataya. Sinabi ng Diyos na ituro ang kanyang salita sa mga anak, sa araw-araw na buhay. Kaya nga, ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa Deuteronomy chapter 6. Ang mahabang buhay daw po ay hindi lang dami ng taon, kundi ang buhay, sabi niya, ang mahabang buhay ay katatagan, ang mahabang buhay ay kaayusan, ang mahabang buhay ay pagpapala ng ating pong Panginoon. Ang example po natin yan, di po ba si Timothy? Bata pa lang siya, tinuruan na siya ng kanyang Lola Loida at sa ang kanyang nanay na si Eunice. Doon nagsimula ang kanyang matibay na pananampalataya sa bahay. Sa ating pong mga buhay, ang salita po ng Lord ay hindi lamang yung display sa dinding. Di po ba? Kapag mayroon tayong mga sigalot sa pamilya, ang pananggalang natin walang iba kundi salita ng Panginoon. Iyon po ay napakainam na sandata. Dahil ito po gumagalaw talaga sa ating pong mga tahanan. Sabi nga nung iba, di ba, sa mag-asawa, pag hindi na magkakasundo, anong sabi ng mundo? Hiwalayan mo na yan. Ano ang sabi ng Lord? Ang pinagsama ng tao ay hindi pwedeng paghiwalayin ng Diyos. So matuwid ang salita po ng ating Panginoon. Talagang siya ay nag-aayos ng ating pong mga tahanan. Maging sa ating pong mga anak. Di po ba? Nandun po yan. Meron pong verse na binigay sa akin ng Lord eh. Sa Isaiah 54 verse 13, ako po'y tuwan-tuwa during pandemic. Sabi niya, ako mismo ang magtuturo sa mga anak mo. So, ibig sabihin, ang salita ng Lord talagang ididig mo. Hindi lamang sa puso mo, kundi sa buong sambahayan mo. Ano ba sinasabi ng Panginoon? Kapag ikay kinukulang, ano sabi ng Panginoon? Andiyan yung Psalms 23 verse 1. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang, mayroon ako ng sapat. Higit sa sapat. Pag sinabing higit sa sapat, may sobra. May pantulong tayo sa iba. Amen po ba?
Ano pa sabi, hindi nga, mahirap nga ako, paano ako magbibigay? Sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 8:9, siya ay naging mahirap, tiniis niya lahat yung kahirapan upang ikaw at ako ay maging mayaman. Sino po ang gusto ritong maging mayaman? Taas po ang kamay. Taas natin ang ating pong mga kamay. Lahat po ng gustong maging mayaman. Ako po gusto ko yun, yung ayaw niyo pong magtaas ng kamay. Di bahala kayo. Bakit po? Kalooban ng Panginoon sa atin yun. Atin po ang kayamanan talaga para may magamit tayo sa ating pong kapwa. Hindi para ipagyabang, para ipakilala na ang Diyos natin ay tunay na buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi natin ipagyayabang yung kayamanan, kundi ang ipagyayabang natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng mga kayamanang ito upang maparangalan ng kanyang pangalan. Amen po ba? Napakainam po nun. Bakit sino ang aayaw doon? Marami tayong matutulungan. Masarap pong tumulong. Bakit po? Yun pagkatawag sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya nga, sa ating pong mga buhay, kapag ang salita daw ng Diyos ang sentro ng ating tahanan, napapalitan ng pag-ibig ang away. Totoo po ito. Humihinahon, humuhupa. Gumagawa ng kaparaanan ng Panginoon. Natututong ang pagpapatawad sa bawat pamilya. Nagkakaroon ng direksyon ang bawat desisyon. Ito yung masarap yung direksyon mo sa iyong mga desisyon. Hindi tayo basta bara-bara lang nagdidesisyon. Mayroon tayong direksyon dahil sa salita ng ating pong Panginoon. At ano ang nangingibabaw sa atmosphere ng tahanan mo ngayon? Salita ba ng Diyos? Galit? Stress, dagdagan pa natin, depression. Di po ba? Yung stress parang maliit na lang ngayon, yung tinatawag na depression. Ang totoo lang, yung mga iniisip naman natin na yan, hindi naman yan nangyayari Si Satanas po ang nag-i-inject niyan. Kung puno po ng salita ng Lord ang inyong kaisipan, sa palagay niyo makaka-entrada si Satanas? Hindi. Sa umaga pa lang po I encourage you. Ako po lagi ko po itong ginagawa. Sabi ko, Lord, punuin mo ng kaisipan ng aming Panginoong Yesus ang aking pong kaisipan, ang aking pong pamilya, at wag po kayong mag-alala, kasama po kayo doon. Doon po yun sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16. Tayo po ay may kaisipan ng katulad ng kaisipan ng ating pong Panginoong Yesus. Lalo na kung ang salita ng Lord, puno ang iyong isipan, hindi makakapasok si Satanas. Puno ng salita ng Lord ang iyong kaisipan, ito yung magmamanifest sa iyong katawan sa buong maghapon. Kung paano ka kumilos, malalaman po pag ikaw ay galit, pag ikaw ay stress. Pag nakalabit ka, mainit ang ulo mo, mataas agad ang tono mo, high speech. Di po ba? Wala namang ginagawa sa'yo, nagtanong lang. Bakit ang boses mo high na kaagad? Bakit po? Puno ng stress yung kanyang kaisipan, nalilito siya, nangangarag siya, meron siyang gustong naisin pero hindi niya tumatumbok, hindi niya tumakuha kung ano nga ba ang ibig sabihin. Pero kapag ang salita ng Panginoon, ang iyong pinaghari sa iyong puso at kaisipan, magre-reflecto to sa iyong katawan. Bakit po? Siyempre, hindi dadami yung kulubot mo. Tama, pagtanda, talagang mangyayari yon. Pero, sabi nga ng Panginoon in Matthew 28:20, at the end of the age, kasama mo ang ating pong Panginoon. Amen po ba? Number lang po yun. Kaya po yung mga kabataan ngayon, samantalahin nyo po na magtanim ng salita ng Lord sa inyo pong puso at bulay-bulayin sa inyo pong kaisipan. Bakit po? Kapag ito po ang inyong ginawa, sigurado po ang tagumpay. Mga kabataan, mag-fasting po kayo sa mga social media. Gaya ng gadget. Nakakalungkot po minsan pag lumabas po ako, madalang naman po akong lumabas Halimbawa, isang pamilya. Kumain. Alam niyo po, hindi na nagkakausap. Kanya-kanya pong dut-dut sa cellphone. Di po ba? Nakakalungkot. Sa halip na ang pag-usapan ay ang kabutihan ng Panginoon during that time habang kumakain, hindi mo na makausap, nakayuko lahat, nagdudut-dut ng cellphone. Di po ba? Pwede naman po na pwede pong bawat pagkakataon na pag lumalabas, pwede niyo pong isantabi yung inyong cellphone sa bag. Para naman po magkaroon po ng communication, magkaroon ng harmony. Yung binabayaran ng Diyos sa inyong pagkain. Di po ba? Alam niyo po, pag kumakain tayo, sino po ba gumagastos nun? Walang iba kundi ang Lord. Para iyon po ay isa ring pagpaparangal sa Kanya at paggalang.
Minsan po kakausapin ka, ang layo ng sagot sa'yo sa tanong mo. Paano? Doon nakapokus sa gadget. Hindi po mawawala yung gadget na yan. Mag-focus po kayo sa Panginoon, bibigyan niya pa kayo ng maraming gadget. Sino may gusto nun? Gusto po natin yon. Basta sa kapangyarihan at kaparaanan po ng ating pong Panginoon. Hindi yung mangungutang ka, makabili ka lang ng gadget, hindi po yun tama. Tayo po ay binibigyan ng wisdom ng ating pong Panginoon. Kaya po sa ating pong mga buhay, mahalaga po na pangibabawi natin ang salita ng Lord sa ating pong mga buhay upang mawala yung ating mga stress, mawala yung mga galit na yan at ang aplikasyon po natin. Magkaroon ng simpleng family devotion, ipakita ang pagsunod, hindi lang sa salita, gamitin ang salita ng Diyos sa pagdidisiplina at pagpapatawad. Ipanalangin ang Biblia para sa pamilya. Hindi po ito papanalangin mo, Lord, maganap yung sinasabi mo lahat na to sa salita mo. Ang pinakamaganda po doon, pumitas ka ng salita ng Lord sa Biblia at upang ito ay yung panalangin. Halimbawa po, meron po kayong pamilya, isang miyembro ng pamilya, ligaw yung isip. Sabi ng Panginoon, i-offer mo ang iyong salita, ang iyong buhay. At ang buhay mo ay Romans chapter 12 verse 2. I-offer mo ang buhay mo sa ating pong Panginoon. At siya po yung nagre-renew ng ating pong kaisipan. Akala nyo lang po, kapag dinideklara nyo ang salita ng Lord, ito po'y may bisa. Hebrews chapter 4 verse 12, gumagana po ito. Baka po ang gusto nyo, pinanalangin nyo ngayon, gusto nyo agad sagutin ng Panginoon. Tandaan po natin, kapag po tayo nananalangin, hindi po para sundin kayo ng Panginoon. In Matthew chapter 6 verse 10, sabi niya, mangyari nawa, Ama, ang kalooban mo dito sa lupa, katulad ng sa langit. Ako po ang lagi ko pong pinagpe-pray, nawa, mangyari nawa, Ama, ang kalooban mo sa aming pamilya, dito sa lupa, katulad ng sa langit. Nandun po yung submission sa ating pong Panginoon. Dahil iba po ang kalooban natin kaysa sa kalooban ng Panginoon. Ang kalooban po ng Panginoon kapag nangyari ang kalooban sa langit, pababa sa lupa, tunay na masaya, masaya, masaya ang buhay sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, ang tahanang bukas ang Biblia ay tahanang pinapasukan ng presensya ng ating pong Panginoon. Maganda rin po sa pagpapatugtog. Yung mga music po kasi mayroon niyang spirit. Malungkot ka na, makikinig ka pa ng ganon, saan ka kaya nito dadalhin? Di ba? So maganda po na sa ating pong mga Kristiyano, mismong sa iyong bibig, lumabas ang mga awiting nasa Panginoon. Yung awitin na masaya, may mga awitin naman na nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating pong Diyos. Number 3, ang salita ng Diyos ay dapat pinahahalagahan, sinusunod, at binabahagi. Sa 1 to 3, ito po yung pinakamaganda Di po ba? Sabi natin kanina, makinig ka man ng makinig ng salita ng Lord. Mag-aral ka man ng mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang dulo po nito ay ang walang iba kundi ang pagsunod. Kasi po, kung di natin siya susundin, palagay niyo po may talab. Wala pong talab ito. Bigyan man, doktor man, bigyan ka man ng maraming reseta. Pag hindi mo to binili at hindi mo to ininom, hindi rin gagana sa'yo. Kaya nga po sabi niya doon sa salita ng Lord, ang salita niya, doon sa Proverbs chapter 8 verse 35, sabi niya, those who finds me finds life and receive favor from the Lord. Napakarami po, ang salita po ng Lord ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Ang salita ng Lord, ito lang ang pwede nating hawakan, pwede nating sandigan. Ang salita ng Diyos, ito lang yung pwede nating kapitan upang ang ating pananampalataya ay patuloy na mabuhay. Dahil ito po ay walang iba, kundi ang Diyos mismo. Amen po ba? Kailangan po natin ang salita ng Lord sa ating pong buhay araw-araw. Ang babala po ni Moises dito, huwag ituring ang salita ng Diyos na walang kabuluhan. Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang pagtanggi, kundi ang pagpapabaya sa ating pong mga Kristiyano. Sabi nga ni Brother Eddie, marami raw Kristiyano, ilang taon na hanggang ngayon talunan pa rin. Bakit? Tamad magbasa ng salita ng Lord. Hindi lang tamad magbasa ng salita ng Lord. Hindi ito pinaniniwalaan. Binabasa lang, pumapasok sa isang tenga, lumalabas.
at hindi ito isinasagawa, bakit hindi nyo po testingin ang ating pong Panginoon sa bawat salitang inyo pong binubulay-bulay? Ito po ay makapangyarihan, magulat po kayo. Masarap pong mabuhay, masarap pong maging isang Kristiyano, masarap pong isang tagasunod ni Kristo. Amen po ba? Napakasarap po na ang ipapalaw mo ay ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. At matutuklasan niyo po, bakit ba ang isang tao ay may problema pa? Bakit ba ang isang tao ay nabubuhay pa sa ngayon? Yung pong iba, meron nga po akong natanong, sabi niya, nung daw namatay yung asawa niya, gusto na raw niyang kunin siya ng Lord. Sabi ko, buti na lang, hindi ka pinakinggan ng Lord, kundi wala ka na ngayon. Malay mo, yung ginagawa mo pala rito sa lupa ay nagtatayo ng mansyon doon sa kalangitan. Amen po ba? Yung mga ginagawa niyo po na yan, hindi po yan nawawala ng saysay. Lalo na po yung pagbibigay niyo ng taimtim na pakikipagniig sa ating pong Panginoon. Kung ikaw ay nagugulumihanan, himiwalay ka sa maraming tao, pumunta ka sa isang lugar o sa pinaka-mainam para sa iyo na manalangin. At doon katagpuin mo ang ating pong Panginoon at ikaw ay kanyang papapayapain. Dahil siya po ay mayroong kapangyarihang gawin niya ito sa ating pong mga buhay. Kaya nga, huwag daw po tayong magpabaya. Sabi ng Biblia, huwag lang kayong tagapakinig. Gawin ninyo ang salita ng Lord. Nandito po yun sa James chapter 1 verse 22. Ito po yung sinasabi ko nga sa inyo kanina. Sa panahon ni Ezra, nang basahin ng salita ng Lord, tumayo ang mga tao, umiiyak, nagsisisi at nagbago. Doon nagsimula ang revival dahil sinunod nila ang salita ng ating pong Panginoon. Sabi rito, mahalaga ba sa atin ang Biblia o optional lang? Ibig sabihin, hindi ito pangunahin sa ating pong mga buhay o ito'y ginagawa nating paningit lang sa bawat araw ng ating pong buhay. Di ba ang salita daw ng Lord mula sa simula, ang salita ng Lord ay iisa at ang Diyos ay iisa. So sa makatuwid, kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Lord, isipin mo na ang salita na yon, ang Diyos mismo ang iyong kausap. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ikaw rin ay binabasa nito. Bakit po? Pag nagbulay-bulay ka, tinatamaan ka nasasaktan ka. Ibig sabihin, may talab sa'yo, itinutuwid ka, tinuturuan ka, pinapaalalahanan ka, binabago ka ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po ba? Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin minsan pa ang ating pong Diyos. Kaya nga, sa practical na aplikasyon, mahalagang ang salita ng Diyos, sundin ito kahit mahirap. Ibahagi ito sa salita at gawa. Ipakita ito lalo na sa mga kabataan. Saludo po kami sa mga kabataan dahil kami po ay ganito ng edad, ano? So sa inyo pong mga buhay, napakarami pa po niyong magagawa sa inyo pong buhay upang ang Diyos ay parangalan at paglingkuran. Alam niyo pong mga kabataan, sa sekretong lugar o kapag ikaw ay nag-iisa, diyan, si Satanas sa iyo ay nagbabantay. Mga kapwa ko mananampalataya, kapwa ko tagalangit, maaari po tayong magpasaliksik sa ating pong Diyos. Hindi pa naman po huli ang lahat. Hindi po tayo naririto para i-condemn ng Lord. Naririto tayo para tayo ay bigyan ng kaligtasan ng ating pong Panginoon. At kung mayroon tayong ginagawa o namumuhay sa kasalanan, may pagkakataong kapatid ko. Dahil tayo ay binibigyan ng Lord ng buhay upang siya ay mapaglingkuran. At huwag po kayong mag-alala kung kayo po ay namumuhay pa sa ngayon sa kadiliman. In John chapter 12 verse 46, ang sabi doon ng Panginoon, He came as a light of the world, and those who believes in Him may not remain in darkness. So sa ating pong mga buhay, kung meron po sa ating kalagitnaan na ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ikaw ay nagkakasala na hindi mo maiwasan, o gusto mo na itong tanggalin at alisin na hindi mo naman makaya-kaya, kapatid, ang sabi sa iyo ng Panginoon, hindi ka mananatili sa dilim. Ikaw ay bibigyan niya ng kaparaanan upang ikaw ay mapunta sa kaliwanagan. Huwag mo lang pagtagalin. Dahil mentras nagtatagal, masakit na yan. Amen po ba? Ay maliwanag po ang salita po ng ating pong Panginoon. Kaya ang paalala po sa atin, sa ating pong mga buhay, napakabait ng Lord, kung hindi mo siya kayang tanggalin, ang Diyos ang tatanggal mismo nito sa ating pong mga buhay. Amen?
Mahina po kasi ang tao eh. Pero napakasarap pong basahin ng salita ng Lord. Isang click lang sa kanya pong mga salita. Pag ito'y pinanampalatayanan mo, pinanampalatayanan mo to hindi para sa'yo, pinanampalatayanan mo to na magaganap ito sa kapwa mo, sa mga mahal sa buhay mo, mangyayari ito dahil salita ng Lord ang itinatanim mo sa bawat tao na inuusal mo to. Amen po ba? Palakpakan po natin minsan pa ang ating pong Panginoon. Kaya nga napakaganda na hindi sapat ang pagdiriwang. Kailangan po natin ng commitment. So sabi nga, nung nasabi ko sa inyo kanina, bakit ka nabubuhay pa ngayon? Bakit pa may problema at pagsubok tayo ngayon? Alam niyo po, natutuwa po ako. Iba po kasi yung pag-i-study ng Bible, di po ba? Iba rin yung devotion. Iba rin yung talagang pakikipag-niig mo sa Panginoon. Pero pag nag-study ka kasi ng Bible, sigurado na, nandun na yung devotion mo kasi magre-rema na yun eh. Yun yung pinakamalaki na angkop. Kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Lord, kapag ikaw ay nag-i-study, lumalabas doon yung revelation, lumalabas doon kung ano yung gusto sa'yo ng ating pong Panginoon. Hindi lang basta nakabasa ka ng verse, iyon na lang yun. Maganda po na mahukay nyo, talagang malimi-limi nyo yung salita ng Panginoon. Kapag nag-study ka, lumalabas na doon yung revelation ng Panginoon. Ako po'y natuwa nung isang araw. Tuwan-tuwa po ako sa Panginoon. May tanong marahil ang puso ko, pero hindi ko alam. Inilantad ng Lord ang laman ng puso ko. Ang laman pala ng puso ko, nagtatanong siya, bakit ba namumroblema pa ang tao samantalang nakakakilala na? Bakit may pagsubok pa ba ang isang Kristiyano? Sinagot po ako ng ating pong Panginoon. Una, dinala niya ako sa Ephesians chapter 2 verse 8. Alam niyo po ba na kaya lang kayo naririto? Iyan lang po ay dahil sa mayamang habag lang ng ating pong Panginoon. Isang araw lang po dito tayo. Kung umaatin tayo ng midweek, 2 araw. Kung umaatin ng Donwats, 3 araw. Yung 3 araw na yon hindi pa hulyon. Mga 1 oras lang tayo dito. Pero sa Panginoon, 24 oras siyang nagbabantay sa ating pong mga buhay. Alam niyo po yung sabi niya, sa mayaman at habag lamang ng Panginoon tayo, habag lang ang ating pong kailangan. Dahil kundi sa mayamang habag ng Panginoon, kahit dito po sa pulpitong ito, wala pong makakatayo. Dahil iyan po yung sigurado. At ito po yung sabi po ng ating pong Panginoon. Bakit may pagsubok ka pa at bakit buhay ka pa? Sinagot po ako ng Panginoon sa John chapter 1 verse 16. Alam niyo po yung sabi niya, kayo ang aking obra maestra. Tandaan mo, kapatid ko, hindi matatapos ang problema mo hanggat hindi dumarating ang ating pong Panginoon kasi ikaw yung obra maestra ng ating pong Panginoon. Ikaw yung kanyang masterpiece. Kapag po masterpiece, kapag naglililok yung mga artist, di po ba tinatapyas niyan yung mga bawat pangit, yung mga nakakasalubsob, yung hindi magaganda? So bakit ka ngayon magtatanong kung may problema ka pa? Ikaw yung obra maestra, ikaw at ako ang obra maestra ng ating pong Panginoon. Tandaan mo, kapatid ko, ang pinasimulan sa iyong mabuting bagay ng ating Panginoon, tatapusin niya yan hanggang sa muli niyang pagbabalik. Amen po ba? Huwag kang magtaka kung may problema ka pa at may pagsubok. Kasi nilililo ka ng Panginoon. Pinagtsatsagaan kang tapyasin yung magagaspang sa iyong buhay. At kapag ikaw ay naroon na, makikilala na ng Panginoon, nakikilala na ng mga tao, ang lumilok sa iyo ay walang iba, kundi ang Diyos na buhay. Bakit? Nakatag na ang pangalan ng Panginoong Hesus sa iyong buhay. Pino ka na. Pag sinabing Pino, talagang pwede ka nang i-display. Nandun na yung signature ng gumawa sa iyo. Ang ibig sabihin nun, yung mga ginagawa mo araw-araw, unti-unti, nakukuha na yung wangis ng Panginoong Hesus sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Tuwan-tuwa po ako noon. Ngayon, bakit ka magtatanong kung bakit may pagsubok ka pa? Natural. Bakit may problema ka pa? Bakit buhay ka pa? Ay, na-obra maestra ka pa pala ng Panginoon. Hindi pa pala tapos sa iyo ang Lord. At darating ang panahon, matatapos sa iyo ang paglilok ng Lord. Nandyan na sa iyo yung tag niyang pangalan na siya mismo ang artist na gumawa sa iyo at sa akin. Amen po ba?
Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon, kaya wala pong magtatanong sa atin, bakit may problema, bakit ka pabuhay ngayon? Kasi ikaw yung obra maestra, yung masterpiece ng ating pong Panginoon. Perfect po ang Panginoon kung lumikha at gumawa. Di po ba? Walang kapintasan. Gagawin niya po tayong ganon. Ang mangyari po, tayo po ay sumunod sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na binubulay-bulay natin araw-araw. Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Kaya nga sa ating pong conclusion, habang pinagdiriwang natin ang National Bible Sunday, tandaan natin ito. Ang salita ng Diyos ay hindi lang binabasa, ito ang buhay natin. Paano mo masasabing buhay? Nakukontento ka ba na isang araw, lumalagpas, hindi ka nagbabasa ng salita ng Lord? Pero kung ikaw ay nagbubulay-bulay ng salita ng Lord, nakatanim na yan sa iyong isipan, bawat saglit, bawat segundo, binubulay-bulay mo yan. Nangyayari po ito sa mga Kristiyano. At ito po ay totoong-totoo. At ako po'y naniwala talaga. Sabi ni Brother Eddie, napakasarap daw basahin ang salita ng Lord at napakasarap daw maging adik sa Biblia. Ay totoo naman, kapag talaga lagi mo siyang hobby, nagiging buhay mo na to. Ito po yung magandang maging hobby. Na sa bawat araw, ako po aaminin ko po sa inyo, no, kahit saan po ako magpunta, lagi po akong may bag na dala. May dala po akong study Bible lagi. Bakit po? Kapag po may binigay revelation sa akin ng Lord, gusto ko siya agad nabubuklat. Hindi po ako nagtatanong sa cellphone, doon po ako nagtatanong sa Biblia mismo. Kaya nagtsatsaga po ako, laging dalawa yung bag kong bit-bit na mabigat. Sabi ni Brother Rico, para naman ba ito, dala mo? Ano ba yan? Lagi mong dala. Sabi ko, maiwan ko na lahat. Huwag lang tong maiwan sa buhay ko. Dahil ito yung pinakamahalaga sa akin. Ito yung kinakapitan ko upang maging matibay at matatag sa buhay na to. At totoo po ito. Alam niyo po, hindi niyo namamalayan, gumagawa ang Panginoon sa inyo pong mga buhay. Salita lang ng Panginoon, salita ng Panginoon ginagamit niyo, ito po ay makapangyarihan. Kaya nitong abutin, kaya nitong baguhin, kaya nitong palitan, yung mga kamag-anak nating hindi pa nakakakilala, kaya nitong abutin sa ating pong mga buhay. Amen po? Ang salita po ng Lord ay napakahalaga. Hindi lang basta yan nakasulat. Kung hindi mo naman ito ginagawa, wala po itong epekto, wala po itong talab. Hindi po ito magiging epektibo sa ating pong mga buhay. Pero kapag ito'y pinanampalatayanan mo, ginawa mo, sinunod mo, ay tiyak ang panalo sa buhay. Sabi ng iba, minsan nagkakaroon tayo ng problema, sasabihin nila, financial, kulang sa financial, ay nandiyan po yung salita ng Lord, Jehovah Jireh, Genesis 22 verse 14. Isiksik mo yan sa Panginoon. Lord, sabi mo, ikaw ang aking pastol, yun yung buhay mo, binigay mo sa amin eh. Ito pa kayang mga pangangailangan namin in John chapter 3 verse 11, siya yung nagbigay ng buhay na pastol sa ating pong mga buhay. Kaya na tayo nananatiling buhay ngayon. At sa ating pong mga sarili, sa ating pong mga personal, lagi niyo pong tatandaan, kapag sinabi ng Lord, panampalatayanan niyo po yun at iyon po ay totoo. Dahil ang Diyos po ay buhay, ang Diyos po ang nagsabi noon. Kaya kung ikaw ay nagugulumihanan, banggitin mo yung sinasabi ng Panginoon. Totoo po yung gumagawa po siya. Sabihin yung malaki, wala pong malakit maliit sa Panginoon. Siya nga lumikha ng langit at lupa. Kaya walang malaki maliit sa Panginoon. Kung ikaw ay may sipon, ubo, bakit hindi mo yan upakan ng pagbunot? I-uproot mo yan. Huwag mo lang basta durugin. In Psalms 91 verse 13, kayang-kaya mong tapakan ang ulo ni Satanas dahil sa kapangyarihang binigay sa iyo ng Panginoon. Kapatid, use your authority by the word of God. Nandiyan po yung Luke 24 verse 49, Luke chapter 10 verse 19, Matthew 16 verse 8, verse 19, Matthew 18 verse 18, nasa atin po lahat. Ang pinakamatindi po nito, 1 John 4:4 and John 1:12. Bas makapangyarihan ng Diyos na nasa atin kaysa sa Diyos ng salibutang ito. Bas makapangyarihan ang salita ng Lord na nasa atin dahil tayo ay Kanya pong mga anak. In John chapter 1 verse 12. Mga kapatid, panatiliin po natin ang salita ng Lord ay mga mabuhay sa ating pong mga buhay. Kapag buhay ang salita ng Diyos sa ating pong mga puso, tayo'y nababago. Kapag ito ang sentro ng ating tahanan, tayo'y tumitibay. Kapag ito ay pinahahalagahan, sinusunod at binabahagi, nagbabago ang pamilya. Ngayong araw, mag-recommit po tayo.
magbasa tayo ng Biblia araw-araw, mamuhay ayon sa katotohanan nito at ibahagi ito sa iba. Naway masabi sa atin na hindi natin itinuturing ang salita ng Diyos na walang kabuluhan, kundi bilang mismo buhay natin ito. Hindi ito ang mga salitang walang kabuluhan, ito ang buhay natin. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So, napakabuti po ng ating pong Diyos. Tayo po yung pinamanahan. Yun nga nung araw si Pastora, inabot namin yun, nahalata tuloy kami. Nung araw, ang sulat sa Koreo pa. Tama po ba? Koreo, post office. Mag-aantay ka pa ng 2 weeks, sasagutin mo. 2 weeks uli ang aabutin bago ka masagot. How much more ang salita, ang love letter ng Panginoon sa ating pong mga buhay, sa Kanya pong mga anak. Yung pong ginawa ng ating pong Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, maiisip mo, wala palang mahirap sa Lord. Ano mang kailangan mo, kaya niyan tugunin. Panampalatayanan mo lang, ikapit mo yung pananampalataya sa Kanyang salita, at ito'y totoong magaganap sa ating pong mga buhay. Paano mo ito malalaman na ito'y totoo? Binibigyan Kanya ng kapayapaan. Kahit may problema, hindi niya tatanggalin ang problema. Sasamahan ka niya habang dumadaan ka sa problema. Dahil ang Diyos ay sumasama sa buhay mo. Kahit ikaw ay nag-iisa, napapaluha ka, yung kaligayahan mo, ibang-iba ang iyong nadarama. Dahil iyon ay presensya ng Diyos na sa iyo ay sumasama. Amen? Tayo po tayong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa Kanya pong mga salita, napakasarap bulay-bulayin ang salita ng Panginoon sa bawat segundo ng ating pong buhay. Kahit saan ka naroon, kahit saan ka nakaupo, anong ginagawa mo. Pag sinabi ng Panginoon, I'll be with you. Sabi nga ng Panginoon, the plans I have for you is to plans for you, not to harm you. Paborito po nating lahat yan. How about yung sinabi ng Panginoon? Sabi niya, no weapon that form shall prosper against us, and no tongue which rises you shall condemn in judgment. This is our heritage of the servant of the Lord of hosts. Our righteousness is from Him. Amen? Sige, tayo po ay umawit sa Panginoon. Ang Diyos po ay kainam-inam na paghandugan ng ating pong mga awit, pagsamba, pagtaasan ng kamay, pagsurrender ng ating pong mga puso. Amen po ba? At ngayong araw, naintindihan po ng Panginoon na nagugol natin yung mga oras na walang kabuluhan, hindi tayo nakapagbasa ng salita ng Lord. Mga kapatid, huwag kayong mag-alala. May pagkakataon ka pang magsimula uli ngayong araw. Ganun po ang Diyos kabuti. Hindi ka niya susumbatan. Bakit hindi ka nagbabasa ng salita ng Lord nung mga nakailang araw? Hindi naman po nagkulang ang Lord Ikaw yung nagkulang. Kung ginawa mo yun mas maaga, mas marami ka sanang kayamanang nakaipon ngayon sa iyong puso at isipan. Pero sabi nga ng Panginoon, siya ay hindi kailanman nanunumbat. Ang bawat isa po sa atin, wala rin kailangang manumbat sa ating pong kalagayan. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pasimula bawat araw ng ating pong buhay. Sige po, tayo po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. Mag-dwell po kayo sa presensya ng ating pong Panginoon. I will bless the Lord forever. Yes, O Lord. I will trust Him at all times. Yes, O Jesus. He has delivered me from all fear. He has set my feet upon a rock, and I will not be moved. And I will not be moved. And I'll say of the
Hallelujah. Have I in heaven but you? There's none, oh God, Yes, oh I Jesus. desire. There's none I desire beside you. You have made me glad, and you have made me glad. You have made me glad, and you have made Itaas me mo ang iyong kamay sa iyong Diyos. glad. And I'll say, Pwedeng kang and I'll mag-dwell say sa kanyang of presensya. the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Maari po nating ulitin yung sabi niya. I will bless the Lord forever. Hallelujah. I will trust in Him at all times. Kayang-kaya mong pagtiwalaan ng Diyos sa iyong buhay. Kayang-kaya mo siyang purihin. Nasa iyo lamang mga labi ang pagsamba sa Kanya. Kayang-kaya mo siyang purihin anumang oras at kayang-kaya mo rin siyang pagtiwalaan sa pamamagitan ng Kanyang salita. At kayang-kaya mo rin siyang sambahin ng iyong buhay. Buhay araw-araw. Kayang-kaya mo siyang pagtiwalaan. Kapatid, ikaw na minsan na nagugulumihan, na nagtatanong ka ba? Nagtatanong ka kung naririnig ba ng Panginoong Hesus ang iyong mga tinig? Naririnig ba niya ang iyong mga daing? Ang sagot po ay oong oo ang ating pong Panginoong Hesus. Naririnig niya ang lahat ng iyong mga daing. Nalalaman niya ang iyong mga hinagpis at pait ng iyong buhay. Nalalaman din niya na ang iyong sakit ay abot-abot hanggang iyong talampakan. Alam niya lahat ang iyong nararanasan. Alam niya ang hirap ng iyong buhay at daing. Subalit ngayong umaga, ang sabi niya, pwede mo siyang sambahin anumang oras, anumang kalagayan, anumang kinalalagyan, anumang sitwasyon ng iyong buhay. Dahil ikaw ay nasa kanyang mga kamay. Siya ang nagsabi sa iyo, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Siya rin ang nagsabi na hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Nung una mo siyang nakilala, kung paano mo siya pinagtiwalaan, gawin mo to ngayon sa iyong buhay. Pagtiwalaan mo siyang muli, sambahin mo siya muli, patuloy mo pa rin siyang awitan, patuloy mo pa rin siyang bulayin, patuloy mo pa rin siyang hanapin, patuloy mo pa rin siyang lapitan, patuloy mo pa rin siyang hinga ng kagalingan, patuloy mo pa rin siyang hinga ng pagpapala, patuloy ka pa rin magsumiksik sa Kanya, patuloy ka pa rin magpakumbaba sa Kanya, at higit sa lahat, patuloy mo pa rin siyang sundin dahil ang sabi niya sa iyo, hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan, alam niya ang pinakamabuti, pinakamainam para sa iyo. Hindi Kanya bibigyan ng ahas kapag ikaw ay humihingi ng tinapay. Hindi Kanya bibigyan ng sugat kapag ikaw ay humihingi ng kagalingan. Hindi Kanya pababayaan kapag ikaw ay nanganganib. Ang sabi niya sa iyo, minahal kita noon
ngayon, sabi ng Diyos sa'yo, siya pa rin ang nagmahal sa'yo nung ikaw ay makasalanan. Siya pa rin ang nagmamahal sa'yo na ikaw ay nasa kawalan. Siya pa rin ang nagmamahal sa'yo at tumutulong sa'yo sa oras ng iyong kakapusan. Siya pa rin ang dumidinig ng iyong mga panalangin sa oras na ikaw ay nagugulumihanan. At siya pa rin ang nagbibigay ng kagaanan sa nabibigatan mong puso. Siya pa rin ang bumubunot ng mga tinik na natanim sa iyong damdamin. Siya pa rin ang nagpapagaling sa puso mong sugatan. Siya pa rin ang nag-aaliw sa iyo sa kalungkutan. At siya pa rin ang higit na umaayos ng iyong buhay. Ang sabi niya sa iyo, ikaw ay kanyang nilikha. Huwag kang mag-alala. Hindi kanya patuloy na hahayaang bumagsak sa kasalanan. Hindi kanya pababayaan. Ang sabi niya sa iyo, ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi nagbabago. At hindi kaya nitong baguhin ang kanyang pag-ibig sa iyo kahit ano pa man ang mangyari sa mundo. Ang sabi niya, mananatili ka sa kanyang kandili. Basta, susundin mo ang kanyang mga salita. Salamat po, Ama, ng marami sa umaga pong ito sa iyong pagkandili sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa paglapag mo ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ang salita mong nabitiwan, Panginoon, ay punong-puno ng kapangyarihan na handang gumalaw at kumilos sa buhay ng bawat isa. At ang mga panalangin naririto, Panginoon, pinalitan mo, Panginoon, ito ng kasagutan. Salamat sa mga kagalakan ng puso na patuloy na numbalik ang alab ng pag-ibig at pagmamahal sa iyo, kasama dito ang paglilingkod. Dahil minsan pa, sila ay may commitment, kami ay may commitment sa iyo, Panginoon. Dahil kami ay Kristiyano, nakakabit ang aming pangalan sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. Kami ay yung tinubos, kami ay yung mga tagapagmana, O God. Salamat po ng marami sa mga pinangako mo na yon sa iyo mga salita. At ito'y hindi lang basta pangako. Ito ay buhay at ito'y makapangyarihan at ito'y tatalab, gagana, epektibo sa amin pong mga buhay. Ama, salamat po ng marami sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal santong Espiritu, maging ang mga nanunood, Panginoon, sa YouTube, Panginoon, sa Facebook, patuloy maranasan nila ang mga pagpapalang mula sa iyo, hindi lamang pisikal, Panginoon, hindi lamang espiritual, kundi sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay at sa kanila pong mga buhay, ang pinasimulan mong mabuting bagay, tatapusin mo to hanggang sa muli mong pagbabalik at higit pa sa kanilang kayang isipin at gawin, Panginoon, ang kaya mong gawin sa kanila pong mga buhay. Thank you, Lord, for the successful life. Thank you for healthy life. Thank you, Lord, for the abundance life, O God. In the name of Jesus, amen.